welcome to another vlog. It's May 22 and 8 days to go before my flight. Today guys, pupunta tayo sa Mediclinic. Sa aking OB kasi hihingi na tayo ng medical certificate or fit to fly para sa ating flight. Medyo antok, pero gano'n naman ako lagi guys. Kulang lagi yung tulog ko, mga 3 to 4, 4 to 5, ganyan. 4 to 5 hours. Kasi, once na, or may urge na ako to wee-wee, or to go to the bathroom, ganyan. Wala na, sira na yung tulog ko, gising na ako, guys. So, ganun ang tulog, ganun ang, ang cycle ng sleep ko. Kasi napipress na nga yung bladder ko. Yun lang. Ayan, to si Mond. Naka-ID. Kung pumunta kasi kami sa Albatini Airport, dun sa work ni Mon, para kumuha siya ng ID niya. So, nandito na kami sa city. Ito na yung Al-Noor Mediclinic. Itong blue na yan. Yan yung Al-Noor Mediclinic. Dito siya sa Khalifa bin Zayed, the first street. Malapit siya sa, ano nga yung mall dun, mahal? World Trade? Yun, malapit siya sa World Trade Center. Trade Abu Dhabi. Baka later, manunood din kami ng sine. Kasi showing na ang Super Mario Brothers! Paano mo na yun eh? Ano nga? Yung car, Fast and Furious. Yun yung papanoorin natin mamaya. Yun lang. See you later guys. We pray na everything is well. We're excited to see our baby. Ito guys yung Mediclinic Al-Noor Hospital. Yan. Sa city siya, Abu Dhabi. And ang maganda dito laging may valet parking. Ayan, nakaabang na sila. Magpa-check up, mamaya kukwentuhan ko kayo kung ano yung nangyari. Pero ngayon, magla-lunch muna kami dito sa Alwada Mall. Sa Alwada Mall kasi bibili ako ng stocking, compression stocking para sa flight ko. Ito na yung lunch ko for today. This one from Razons of Guagua dito sa Alwada Mall. Yan. Parang lunch meal. Merong barbecue, menudo daw yan, and chop suey. Pero hindi ko nakakainin yung rice, tapos may soup. Ako na-realize na last punta ko na pala to sa Alwada Mall. First time ko makapunta dito 2013. Bakasyon namin sa Oman. From Oman to Abu Dhabi. Last Alwada Mall ko na pala to. Hindi na tayo babalik eh. Saan bumalik tayo? Ayoko na. Bukas. So, nandito naman sa Dunkin Donut. Papatakam niya lang ako. Bumili siyang coffee, favorite, ay shaken espresso. Tapos, anong laman nito? Oh my gosh! Para sa yan lahat ah. Wala talaga ako ah. Sabihin ko na nga. Although sasabihin ko rin yata mamaya. Yung last time kasi na-check up ko, diba, ng GTT na ako, glucose tolerance test. Eh, nakita ko naman yung result. Normal yung FBS. Pero yung after ko inom nung sugar na yung glucose na drink, na mataas yung number 1 tsaka 2. Sabi ni Doc, simula nung lumabas yung result ko, wala akong treatment na nagawa. At kumain pa siya. At kumain pa ako. At kumain na. Ano. Ang dami ko pang cravings na mga sweets. Ay, oo nga, nag-milk tea ako. Tapos kahapon, diba, nag-chat time pa ako. Kahapon, kumain pa ako ng cake. Bawala din ako ng rice. Kasi daw, sabi ko, paano po yung brown rice? Baka pwede. Sabi niya, wag na din daw muna yung brown rice. Kasi mataas yung 2 glucose test. So, bibili kami mamaya ni Mon ng glucometer para i-monitor ang aking sugar. Meron akong gamot, metformin. Bad din daw, pag mataas yung sugar, baka magkaroon ng fetal death. Parang gano'n, baka mag-cause pa. Kaya kailangan ma-monitor daw. Siyempre, ayaw naman natin yung mangyari. Kaya, ayan, kailangan natin i-monitor at uminom ng gamot hanggang sa matapos yung pregnancy. Sabi ko, baka pwedeng pag na-normalize ko yung sugar ko, baka pwedeng hindi na ako uminom ng gamot. Hindi daw pwede kasi as the pregnancy progresses, mas lalaki pa yung tiyan ko, tapos mas tataas yung sugar, no? May instance na ganun, kaya kailangan pa rin mag-inom ng gamot para ma-maintain ang normal blood sugar. Well, kaya hindi ako kumain ng rice kanina. Tsaka kaya hindi ko ininom tong eto.
Pero pahingi ako niyan konti. Bibigyan mo ba ako? Konti lang. Konti lang. Matikman ko lang. Ito lang. Sarap. Ano all? Tinanong ko si Doc kung kamusta na talaga yung lungs ni baby. Okay na daw talaga. Clear na daw. Nakaano siya ngayon, naka-bridge position. Pero lagi siyang umiikot. Minsan cephalic, minsan bridge. Yung stage na to, paikot-ikot lang siya sa tiyan. Tapos, binigyan niya kami ng parang guide ng measurement para sa compression stocking, para sa flight. So, ang chinika niya is ito, this one, yan. Itong AG-Tie, Mediven Elegance Duomet. And, meron akong medical certificate fit to fly. Tapos, yung medical cert, kailangan may doctor stamp and hospital stamp. Alis na kami, bili muna kami yung compression stocking, tapos na kami small para manood ng sine. Mahal. You do not need a complete sugar-free diet, but swap snacks such as cakes and biscuits for healthier alternatives, such as fruits, nagaraya, and seeds. Kasulat nagaraya. Fruits. Fruits, nuts, and seeds. Di ba ang nagaraya may nuts? Huh? Sarap nagaraya. Yellow. Anyway, avoid sugary drinks. Diet or sugar-free drinks are better than sugary version. Fruits and juices, smoothies can also high in sugar. Yeah, kailangan natin yun kontrolin kasi baka magtuloy-tuloy. Alam ko may possibility na magtuloy ang DM after pregnancy pag hindi siya na-correct. Yeah, gestational diabetes. Wala pa yung stocking. I-orderin pa daw sa Dubai. So, may sukat pala yun. May kabayan ako nakausap. Susukatin ang aking paa. Buti na lang meron akong dito. Ano to? Yung pang sukat. Meron akong ganito. Mabait naman yung may-ari. Sabi, isi-send na lang sa bahay. Tapos, ayaw niya kasi magpa-balik-balik ako dun sa shop kasi buntis nga daw. Tapos, libre naman daw ang shipping. Kasi kahit galing pang Dubai. Pero ang mahal ng stocking, guys, pinakamura daw ng compression stocking is 240 dirhams. Ang mahal. Kunti ka na akong mag-Amazon. Amazon na lang. Baka ganun talaga presyuhan ng compression stocking. Tapos na kami manood ng sine kanina. Fast X, Fast and Furious. Maganda siya, guys. Kumain na rin kami ng dinner. Tapos, nakabili na kami ng glucometer. And uminom na ako ng gamot. Glucofage. Metformin. Nakikita ko lang to sa mga pasyente namin, guys. So, natawa ako nung na-receive ko yung yung glucofage. Or glucofage. Kasi, wala lang. Ngayon, ako na yung nag-glucofage. Magte-test kami ng sugar. So, after kumain, iinom ng gamot, tapos after 1 hour, mag-check. 124 dirhams. Meron na siyang glucometer, tapos meron na siyang strips. 2 strips, guys. Kaya, ang mahal ng strips, as in. Kaya, mahal magkasakit kasi ang mahal ng mga ganito. 94! May ebidensya ako. Normal, guys. Kaso, naggamot na ako nito eh. Hi guys! Another day. 6 days to go before my flight. Nag-aayos ako ng mga gamit. Malaki na yung progress kasi yung balikbayan box na medium na puno ko na, nasarado ko na, and nakaschedule na siya for tomorrow for pick up. Ito na lang yung maliliit na abubot ang kailangan kong ayusin. Hindi na ako nakapag-vlog yesterday kasi na-stress ako kahapon. So, may bad news kasi yung dumating kahapon and sobrang stress ko, naiyak talaga ako kasi yung papers ni Lulu, di ba dapat sabay kami flight, is na-reject kasi mas nauna yung anti-rabies niya kaysa sa microchip. Kasi dapat mauuna yung microchip bago ka magpa-anti-rabies. Ang kinaiinis ko lang that time is trinay ko kasi yun ipa-update nung May 1. Alam mo yun, nag-try ako kasi may mga napapanood ako na kailangan updated yung vaccine, ganyan. So,
tumawag ako sa City Vet. Nagpa-schedule ako for a repeat ng kanyang vaccine kasi magta-travel siya. Ang sinabi sa akin ng receptionist is, hindi pa po kasi due yung kanyang vaccine. Sa ano pa? Sa December pa. Sabi niya pa sa akin, di ba may expiry po dyan sa pet passport niya? Tapos sabi ko, opo, meron po. Sabi ko, pero magta-travel po nga kasi siya. Hindi pa nga daw kasi expired. Sabi ko, ano yung vaccine na pwede lang ulitin? Sabi niya, yung deworming. So, nung May 1, yung deworming lang yung naulit. Tapos, hineads up na kami ng doktor last 3 days yata nung kumuha ako ng MedCert, nung nag-asikaso kami kay Lulu, na dapat nga daw, parang nirepeat yung vaccine, nirepeat yung anti-rabies after nung microchip. Sabi ko sa doktor, lumawag po ako dito sa City Vet. Sabi, hindi daw pwede. Tapos, sabi, mas okay daw kung sa doktor ako nagtanong or nagsabi or sinabi ko na for flight si Lulu, ganyan. So, sabi ko sana hindi makita ng Etihad Cargo, ganyan. Na sana makalusot or sana payagan or sana hindi naman talaga issue. Pero, tumawag sa akin yung Etihad Cargo yesterday and yun na nga ang nakitang issue. Sobrang na-stress ako. Inayos ko na lang, yesterday, pinabakunahan namin agad si Lulu ng anti-rabies. Pero, ang catch dun is, hindi siya pwedeng mag-fly pa. Mag-aantay pa ako ng 21 days, sabi ni Doc. Pero 31 days, sabi ng Etihad Cargo. So, syempre, i-follow natin yung Etihad Cargo kasi dun sasakay si Lulu. So, after 31 days, tsaka pa lang pwedeng lumipad si Lulu papuntang Pilipinas. So, wala na ako dito nun. So, lahat ng ginastos ko nung mga nakaraang process is mababaliwala kasi lahat yun may validity. And yung import permit, kailangan ko sigurong palitan ng pangalan ni Mod kasi parang si Mod na yung mag-i-import. Parang lahat ipapangalan ko kay Mod. Although wala naman ako ginastos sa import permit. Syempre, inulit yung vaccine. Kaya gumastos ulit ako ng 180 dirhams. Nasad lang talaga ako kasi na-expect ko sabay kami ni Lulu. I'm so thankful naman kay Mod kasi inassure niya naman na siya na mag-aasikaso. Na-stress na nga ako kahapon. Ang buti na lang kasama ko si Mon the whole process kasi alam niya na kung ano yung mga gagawin, yung mga process para i-import and i-export ang pusa. And by the way, mag-unbox na lang ako kasi ito yung binigay sa aking gift nung kumain or nag-surprise sila ng farewell dinner. Baby RK, kina Ralston. So, to Mon and M's baby. God bless. Kabatch ko si Ralston dito sa UAE. Sabay-sabay kaming dumating dito. 2015, ganyan. Pero, hindi kami nagkaroon ng chance na magka-partner, ganyan. Kasi, magkaiba kami ng area. Nung umalis ako sa airport, siya naman yung pumalit. Pero thank you pa din. We appreciate your gift. Alam niyo ba guys, wala pa kami masyadong binibiling mga gamit kay baby, diba? So, lahat ng baby stuff na na-open ko or binibigay or gift, sobrang happy talaga ako. Kasi wala pa nga talaga. As in, ito, lahat to magagamit ni baby. So, ito guys. Damit. Thank you so much. Ay, ang cute naman ito. Batman emblem. Ang cute. Ayan, may toy na si baby. Walang name, pero I think this one is from Paul and family. And Selena. Shout out! Ayan, ang swaddle. Yung hindi lalabas yung kanyang paa at kamay. Yung easy-zipper mo lang na pang swaddle. Diba ginaganon yun? Syempre, nurses, marunong naman tayo mag-swaddle. Pero this one, zipper lang. Ilalagay mo lang siya sa loob. Nice! Yeah, this one wala din kami nito. Diba? Although it's pink, it's okay. Hello, nasa bahay lang naman kami. So, magagamit ko pa din. Ano ba to? Ay, akala ko yung may yung nilalagay sa ulo. Ano kaya to? Siguro pang swaddle din. Pang swaddle din siguro. Or pwedeng kumot din yan. Ayun na, color pink. So, next, this one is from May. Thank you so much, May. Na-happy din ako kasi wala kaming biniling ganito. Now have 3-pack muslin or muslin swaddle blanket. Ayan, o. Diba? Wala kami biniling kahit isang swaddle. Happy si baby and si mommy and si daddy. Tapos ito, natuwa ako kasi
Ay, hindi na mababasa ang inyong kama kasi may ganito na. Yung parang pangsalo para hindi mag-leak yung wiwi, ganyan. Pag nag-change ka ng diaper, ay, very useful, diba? Thank you so much! Yun ang ating mini unboxing. Ayusin na natin agad para mabawasan ang kalat sa kwarto. Lulu! Si Lulu kasama ko. Ay, naku, mamimiss ko talaga to. Pero, thank you, mahal. Kasi aalagaan mo si Lulu for a month. And, yeah.